Nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng ombudsman si Senador Jinggoy Estrada dahil sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control projects. Inaasahang makakasuhan din si Senador Joel Villanueva habang may hanggang 10 senador ang iniimbestigahan pa ng ombudsman. Balitang hatid ni Joseph Moro. Well, ang pinakamalapit na, hinog na at pipirmahan ko yung information against Senator Jinggoy Estrada. Sa Huwebes, inaasahang isasampa ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Isa sa mga pinagbasehan ng ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran ng pagkuha ng 30% na kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad din ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opalencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Kung maihahain ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Politika para sa tingin mo, sir? Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento nang tanungin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, ang sabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, yung first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Ganyan din ang depensa ni Estrada nang lumabas ang DOJ resolution na nagre-rekomenda ng kasong plunder laban sa kanya. Batayan niya sa record ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang record na may insertion siya sa budget. Internal nila yan, wala ko ano dyan. Kasunod ni Estrada, si Senador Joel Villanueva naman ang nakatakdang kasuhan ng ombudsman. Baka 2 linggo pa. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ng gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sinubukan naming makuna ng pahayag si Senador Villanueva. In 2 weeks daw sabi ng ombudsman. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong majority senators, merong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng ombudsman kaugnay sa flood control projects pero hindi pinangalanan. Tinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May hinaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta pero para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing rin sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirap? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chisa Escudero kasama ang ilang kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, 2 kaso ang inihahanda laban kay Romualdez. Isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kaugnay ito sa 2024 at 2025 national budget, partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasampina namin yung record sa small committee at ng Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Hinahanap mo rito yung amendments na wala man sa record Okay. Yung in-insert na lang sa loob ng final version ng budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si late First District Representative Martin Romualdez pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa national budget. Dati na rin niyang sinabi na hindi siya naging bahagi ng mga deliberasyon ng small committee. Wala rin pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Michaela Swansing.
Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News.